Sumaling po ang biyaya, awa, habag, kapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abayawa. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa lahat po ng inabot ang pangaral ng munting channel na ito sa iba't ibang panig ng buong mundo. Maging dito sa atin sa buong Pilipinas. Muli natin pasalamatan si Abayawa sa buhay na ipinagkaloob niya sa bawat kapatid sa kapulungan, maging sa lahat po ng ating mga marisan buhay. Maraming salamat, Abayawa. Ngayon po ay August 23, 2025 at ngayon po alas 4:23 ng hapon dito sa atin sa buong Pilipinas. Magandang hapon sa lahat po ng ating mga viewers. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga kapatiran sa iba't ibang panig na ng buong mundo. Magandang hapon sa lahat ng nagbukas ng kanilang mga cellphones, kanilang mga tahanan upang tayo po ay mapakinggan, mapanood dito po sa ating ginagawang pangaraw-araw. Lunes hanggang Sabado alas 4:30 ng hapon. Muli isang mabiyayang pag-inig po sa bawat isa at loobin po ni Abayawa na magbukas siya ng pangunawa sa lahat po ng agutan ng pangaraw. Ang ating pong paksa sa hapon po ito, tayo po ay nasa ika-6 na bahagi na kung sa Lucas 24:45 na magkagay binaksan niya ang mga pag-iisip upang mapag-unawa nila ang mga kasulatan. Minsan pa nating purihin at pasalamatan si Abayawa sa buhay na ibinahagi niya sa bawat isa atin sa lahat po ng ating mga kapatid at din sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Kalooban niya nawa ang patuloy na mangyari sa bawat isa atin. At ganoon din po naman sa lahat po ng mga naging kabahagi ng kapulungan. Marami na rin naman ang nakakapanood at nakakapakinig nitong ating ginagawang pangaral. Kaya lamang hindi pa rin dumarating sa kanila yung salitang pagbubukas. Kaya nananatili. Bawat tao kasi may kanya-kanyang pinagkakaabalahan. Maraming tao abala at may panahon sa kanyang pamilya, sa kanyang asawa. May mga tao na abala sa kanyang mga anak, sa kanyang trabaho, sa kanyang negosyo. Marami pang mga tao ang abalang-abala dito sa buhay na ito. At syempre, nakalulungkot lang doon yung panahon para kay Abayawa ay wala. So, makikita na natin kung anong klase ng mga tao ang nandito sa mundo ito. At kumbaga, ang pinagsisikapan ng marami ay yung sa buhay nito. Mas marami ang nagsisikay dito sa buhay nito kaysa buhay pang spiritual. So, loobin po ni Abayawa dito po sa ating panghuling bahagi ay yun nga ho, yung ating paksa kasi nagbukas siya ng pangunawa ng pag-iisip para mapag-unawa yung kasulatan. So sa nakaraang 5 araw marahil meron tayong mga bagong napakinggan, bagong pakinig sa ating mga pandinig. Kung ito ay hindi matutupad o hindi natin gagawin, wala rin sa isa. So, dobeng itong ating panguling bahagi ay magkaroon nawa na makapag-isip-isip tayo. Kasi ang buhay ho kasi ng tao talagang walang katiyakan. Hindi hawak ng isang tao yung kanyang buhay. Hindi niya hawak.
Walang tao na merong hawak yung kanyang buhay sa araw ng bukas. Doon sa mga tao na nasa laman at wala talagang Diyos o wala si Abay Yawa, kasi maraming tao may Diyos din. Kaya nga lamang hindi si Abay Yawa. Na naipaghahambong nga yung araw ng bukas. Makikita mo naman sa pamumuhay ng isang tao kung talagang meron naandun si Abay Yawa. Tsaka wala. Kapag wala si Abay Yawa sa isang tao, naipaghahambog yung bukas. At yan makikita natin sa pamumuhay. Halos ayaw nilang umalis doon sa salitang utang. Pagka gano'n na ho yung mindset mo na talagang ayaw mo nang umalis. Kasi naging nakatali ka na doon sa bagay na yon na naipaghambog mo yung araw ng bukas. So, hindi mo alam kung paano ka makakawala ron eh. Pakahirap na. Kaya kanina doon sa aking reels, meron akong naipost doon yung isang ibon na tinalian para hindi makalipad. Ganon ang isang tao na naging alipin sa buhay na ito. Gustuhin man niyang lumipad, hindi niya magawa. Ewan ko kung may nakapon ako doon sa ibon na yon na aking ipinost kanina doon sa reels. Ibon na nakatali. Yung pakpak Ayan, magandang hapon po sa lahat. Magandang hapon. Sister Ging Macar, Jen L. Juarez, Sister Elizabeth Benz, magandang hapon po. Sister Chris de la Cruz Kim, Sister Loren Paulan Fernandez, Brad Emiliano Umali, Sister Lori Calderon, Brad Sam Rotoni, Sister Vivian Bandoho Mana, Brad Noli Tongkua, Cecil Manyoso, Brad Fortunato Juarez, Brad Edmundo Umali, Brad Wilfredo Bedes, kasama rin si Brad Pedro at Sister Dominga Bedes. Brad Rodelio Nava, magandang gabi dyan. Brad Carlo Roll, Sister Shirley Radariza, Brad Jesse Juarez, Sister Cristina Juarez, Rosely Bandoho, Jinkindo Berte Lopez, Joel Suela. Jinkindo Berte. Las 4:32 na. Ayun. Sige, tuloy na tayo. Medyo na ako doon sa ayun, 4:32 na. No? So, ito yung ating huling bahagi ng ating pag-aaral. Ang bilis ang araw. Pero nyo, nakalipas na yung 5 araw. Ngayon, ika-6 na. So, huling bahagi natin to. At dito sa huling bahagi, marahil doon sa 5 araw na ating pakikinig, meron ho bang natutunan? Kasi itong ating huling bahagi ay patungkol ho doon sa Mateo 7:24. Nakalagay ho ka dyan.
Kasi diyan, kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Kaya ako natanong, kasi 5 araw nating pinag-aralan, siyempre nakarinig tayo, no? So, ang tanong, ginaganap ba natin yung narinig natin? So, kung ginaganap natin, matutulad tayo doon sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Dalawang klase ito eh. Dalawang nagtayo ng bahay. Sa panlabas na anyo, parehas eh. Kaya lang nagkaiba sila doon sa panloob. Kasi yung isa, sabi niya, kaya ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap. So pagkatapos na mapakinggan, nadinig, ginanap, sabi niya, matutulad yan sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Kasi marami ho rin na nakikinig eh. Kaya lang, yung isa, hindi naman ginaganap. Bakit to? Sabi niya, doon sa Santiago 1:22, dapat maging tagatupad kayo ng salita. Huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Ibig sabihin, pinakinggan mo pero hindi mo naman tinupad, hindi mo isinagawa, naging tagapakinig ka lamang, dinadaya mo yung sarili mo. At ganyan ho yung naging gawi natin nung tayo ho ay nasa laman. Aminado ho ko ron. Isa rin ho ako doon sa mga nakikinig pero hindi naman tinutupad yung sinasabi. Sa bagay, nung panahon yun, hindi ko pa rin talaga kilala si Abay Yahweh. So, nitong panahon na lang na ilang mahigit 1 dekada, doon pa lamang. So, maraming tao nakikinig pero hindi naman talaga ginagawa. Sabi ko nga, magsisilbing isang patutoy. Alam niyo ba, napakahirap. Kasi may pangyayari doon sa Kawikaan 10:25, sabi niya. Darating at darating ho yung pagsubok, ano. Kasi kung ikaw, naitayo yan sa bato, matatag ka. Pero kapag yan ay naitayo sa buhanginan, hindi ka magiging matatag. Magigibayan. Sabi dun sa 10:25 na Kawikaan, kapag dumarating ang pagsubok sa buhay na parang bagyo, maglalaho ang taong masama, ngunit mananatiling matatag ang taong matuwid. Yan ang pagkakaiba, pagka ang pundasyon mo ay ang Kristo o si Abay Yahweh, bato, ibig sabihin matatag ka. Dumating man yung pagsubok, matatag, hindi ka magigiba. Pero pagka ikaw, ang pundasyon mo sa buhangin, madali kong magigiba yung bahay na itinayo mo. Kaya nga sabi mo, pareho silang builder. Pareho ang structure sa panlabas, pero yung sa panloob, magkaiba sila. Kasi yung isa natayo sa buhanginan, yung isa natayo sa batuhan. Siyempre, mas matibay yung natayo sa batuhan. Alam niyo ho ba na sabi ho doon sa bilang, SND, kung mo, nakikinig ka lang at hindi mo naman talaga ginagawa, alam niyo ho ba na ang tao ay nagkakasala? Halimbawa, totoo naman eh. O napakinggan mo na huwag kang mangangalon niya, hindi mo ginawa, o ibig sabihin, nangalon niya ka, o di nagkakasala ka. Dito sa Leviticus, sa bilang, sabi niya, sa SND, pero kung hindi nyo gagawin, magkakasala kayo sa Panginoon at siguradong pagbabayaran nyo ang inyong mga kasalanan. Totoo naman, di ba? Once na hindi mo ginawa, yung sinasabi niya, nagkasala ka. So, pagbabayaran mo yung iyong ginawa. Lumang tipan niya. Napakabigat nung panahon nila Moises. Bakit parehas din naman eh. Doon sa Leviticus, tingnan ninyo, babasa lang ko. Sabi niya dito sa Leviticus 26:14. Pero kung hindi kayo makikinig sa akin, ito ay sa Israelita, sa mga Israelita.
Pero kung hindi kayo makikinig sa akin at hindi ninyo susundin ang aking mga utos at tuntunin, nilalabag ninyo ang kasunduan ko sa inyo. Kaya ganito ang gagawin ko sa inyo, bigla kayong masisindak sa takot dahil padadalhan ko kayo ng mga sakit na hindi gumagaling at lagnat na magpapadilim sa inyong paningin at magpapahina ng inyong katawan. Tingnan niyo ito. Ano to? Salot. Magtatanim kayo pero hindi rin ninyo pakikinabangan dahil sasalakayin kayo ng inyong mga kalaban at kukunin nila at kakainin ng inyong mga ani. Pababayaan ko kayong matalo ng inyong mga kalaban at kayo sasakupin itong mga napupot sa inyo at dahil sa takot sa kanila tatakas kayo kahit na walang umahabol sa inyo. At kung hindi pa rin kayo makikinig sa akin, parurusahan ko kayo ng 7 beses. Kalahin mo yun, ha? 7 beses na parurusahan. Hindi, no? 19, aalisin ko ang katigasan ng inyong ulos at magitan ng hindi pagpapadala ng ulan sa inyo. Mahirap yan. Ano mangyayari? Kaya matitigang ang inyong mga lupain. Ibig sabihin, walang mabubuhay na pananim, gutom. 20, mawawala ng kabuluhan ang inyong mga pagtatrabaho dahil wala kayong aanihin sa inyong mga lupain at hindi rin mamumunga ang inyong mga punong kahoy. Gutom. 21, at kung patuloy pa rin kayong hindi makikinig sa akin, dadagdagan ko ng 7 beses ang tindi ng parusa sa inyo. Padadalhan ko kayo ng babawangis na hayop, papatayin nila ang inyong mga anak at ang mga alagang hayop, at dahil dito kakaunti na lang ang matitira sa inyo at iilan-ilan na lang ang makikitang lumalakad sa daanin. Kung hindi pa rin kayo makikinig at patuloy pa rin nasusuway sa akin, ako na ang makakalaban ninyo at parurusahan ko kayo ng 7 beses. Ipasasalaki ko kayo sa inyong mga kalaban para parusahan kayo dahil sa inyong mga pagsuway sa kasunduan natin. Kahit na magtago kayo sa loob ng inyong lungsod, padadalan ko pa rin kayo ng salot, at dahil dito mapipilitan kayong sumuko sa inyong mga kalaban, kukulangin kayo ng pagkain. Kaya iisang kalan ang paglulutuan ng tinapay ng 10 babae, at yun ay paghahati-hatian pa ninyo, makakain nga kayo pero hindi kayo maubos. Ang pinakamahirap sa lahat yung ganun. Sangkalan, 10 babae, nag-aagawan, kakain pero hindi mabubusog. Matindi yung mga sa lumang tipan. Mapalad pa nga tayo sa panahon natin ngayon. At ang isang naging pagiging mapalad natin ay nagbukas si Abay Hawa sa atin eh. Inalis tayo doon sa kuko ng relihiyon. Doon sa pagkakaalipin sa mga relihiyon. Yun lang mo eh. Kaya nga nabanggit ko kanina, maraming tao ang may panahon. May panahon sa kanyang pamilya, may panahon sa kanyang asawa, may panahon sa kanyang mga anak. Alam niyo ba kung talagang ang tao may pag-ibig? May pag-ibig, kaya Abay Hawa, kung titingnan lang natin, mas maganda na mas malaki yung panahon na ibabahagi o ibibigay natin kay Abay Hawa kaysa sa buhay na ito. Alam niyo kung bakit? Kasi yung iba, sabi ko nga, pinili ang hanap buhay. Hanap buhay ang pinili. Hindi yung nagbibigay ng buhay. Ano pagkakaiba nun? Kasi yung hanap buhay, siyempre, pagka naghahanap buhay ka, magkakaroon ka ng pera. Aanin mo naman yung pera kung yung buhay. Kung inalisan mo ng panahon yung nagbibigay ng buhay, inuna mo yung hanap buhay. Malaking diferensya mo niyan. Kasi pagka yung hanap buhay at nawalan ka ng buhay, hindi ka na makapaghahanap buhay. Tama ho. Ayun ang malimit sa tao, yung wala akong panahon kay Abay Hawa. Nawalan sila ng panahon. Mas may panahon sila, mas marami ang oras sa hanap buhay, sa pamilya, sa asawa, anak, sa gawain sa buhay nito kaysa kay Abay Hawa. Yun ang nakalulungkot. Di ba? And then dito sa isang
Kasi pagka yung ang tao at nakinig lang at hindi ginawa, yan sabi dito sa 4:7 ng Genesis. Kung mabuti lang ang ginawa mo, maligaya ka sana. Pero, mag-ingat ka dahil kung hindi mabuti ang ginagawa mo, ang kasalanan ay maghahari sa iyo. Bakit? Sapagkat ang kasalanan ay katulad ng mabagsik na hayop na nagbabantay sa iyo para tuklawin ka. Kaya kailangan talunin mo ito. Yan ho ang nagiging bunga pagka ikaw ay nakikinig at hindi mo ginagawa yung napakinggan. Ulitin ko, 4:7 ng Genesis. Kung mabuti lang ang ginawa mo, maligaya ka sana. Pero mag-ingat ka, dahil kung hindi mabuti ang ginagawa mo, ang kasalanan ay mag-ahari sa iyo. Mahirap po yan, yung ang kasalanan ang mag-ahari sa iyo. Alipin ka ng kasalanan, siya yung nag-ahari sa iyo. Mahirap. Bakit? Sapagkat ang kasalanan ay katulad ng mabagsik na hayop na nagbabantay sa iyo para tuklawin ka. Kaya kailangan talunin mo ito. Paano matatalo? Kasi ang mahalaga doon yung pakikinig mo tapos tinupad mo at sinunod mo. Marami yung nakinig pero wala ho. Itsura sila ng bingi. Itsura ng bingi. Alam natin naman yung bingi. Kayo ba'y nakakausap na ng isang bingi? Na nagsasalita ka doon sa bingi, pero palibasa ay bingi, sira yung pandinig. Mali yung balik sa iyo Minsan nakatatawa Di ba? Sasabihin nung ito yung nakita natin doon sa doon sa mga TikTok, Facebook. Sabi niya, nakakarinig na siya, malinaw na yung napakinggan niya. Nakabili daw siya ng hearing aid. Tinanong kung magkano. Sabi nung kausap, kanina lang. Layo na sagot Nung tinanong kung magkano, kanina lang. Ibig sabihin, hindi niya talaga narinig. Ganun yung halimbawa na ikaw ay nakikipag-usap sa isang bingi. Hindi talaga niya naiintindihan, hindi niya narinig. Di ba? Sabi ko nga sa iyo, mangingiti tayo, pero totoo. Di ba? O yan ang mangyayari pagka ang isang tao ay nakinig at hindi niya tinupad, yan, itsura ko yan. Sabi niya doon sa awit 98, nakikita ninyo ang aming mga kasalanan, kahit na mga kasalanang lihim namin ginagawa, alam niyo. Wala naman talagang malilihim kay Abay Yahweh. Wala. Lahat. Lantado yan. Kaya nga sabi nga ho dito sa awit 139, sabi niya, sa 11, maaring mapakiusapan ko ang dilim na itago ako o ang liwanag sa paligid ko na maging gabi. Kaya lang, sabi niya, kahit ang kadiliman ay hindi madilim sa inyo, Panginoon. At ang gabi ay parang araw, dahil para sa inyo, pareho lang ang dilim at liwanag ko. Paano ka makapagtatago? Sa kanya, yung dilim at liwanag pareha. Sa atin kasi iba. Pagka liwanag, iba yan doon sa dilim. Pagka dilim, marami na tayo hindi na makikita. Sa kanya, iba Yung dilim at liwanag parehas. Ibig sabihin, kahit nasa kadiliman ka, kita ka pa rin So, makapagtatago ka ba? Hindi. Hindi tayo nalalayo sa paksa. Ito ay pinaliliwanag lamang yung sinasabi doon sa Mateo. Tuloy natin sa 25. At lumagpak ang ulan, bumaha, humihip ang hangin, hinampas ang bahay na yon, at hindi nabagsak. Bakit hindi nabagsak? Kasi natatayo sa ibabaw ng bato. Ibig sabihin, kay Kristo. Kay Abay Yahweh. 26. At ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito, hindi ginaganap. Yung tagapakinig ka lang.
Hindi mo ginagawa o ginagawa, matutulad sa isang taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa buhangin. Pero mo tawagin kang mangmang, di ba? Nakikinig ka lang, pero hindi mo tinutupad, wala. Ano mangyayari? Yung binasa ko kanina doon sa bilang 32:23. Ganyan ang mangyayari. Ayun. Pero kung hindi nyo gagawin, magkakasala kayo sa Panginoon na siguradong pagbabayaran ninyo ang inyong mga kasalanan. Kasi napakinggan mo na pero hindi mo naman ginawa, magkakasala ka lang. Saan inilalagay ang kamangmangan ng ikalawang tagapagtayo? Hindi sa sadyang paghahanap ng masamang pundasyon, ngunit sa hindi pag-iisip tungkol sa pundasyon. Ang kanyang kasalanan ay hindi isang pagkakamali sa paghatod, kundi kawalan ng konsiderasyon. Ito ay hindi gaya ng karaniwang inaakala isang tanong ng dalawang pundasyon, kundi ng pagtingin at pagkukubaya sa pagtingin sa pundasyon. Di ba? Ngunit walang sino man ang makakabasa nito nang hindi nakikita na hindi nila nagagawa. Hindi at hindi kailanman ganap na gagawin ang mga ito. Kahit nagawin natin ang mga ito sa pangkalahatang kahulugan. Ang pagpahayag ng kaharian ni Abayawa sa Sermon ng Bundok ay nagtutulak sa atin pabalik-balik bilang nangangailangan mga makasalanan ng isang tagapagligtas. Tama naman eh. Kasi sako po ito nung sermon do sa bundok. Ituloy pa ho natin. At ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at hindi ginaganap, matutulad sa isa pa ang mangmang na tinayo ang kanyang bahay sa buhanginan. Ano mangyayari? Lumagpak ang ulan, bumaha, umihip ang mga hangin, hinampas ang bahay na iyon at nabagsak at kakilakilabot ang kanyang pagkabagsak. So ganyan ho yung mangyayari kapag nakinig ka at hindi mo naman ginawa, kakilakilabot ang pagbaksak. Wala ho kasi yung hindi matibay yung pundasyon. Hindi si Abayawa naging pundasyon. Kaya tawag doon mangmang. Totoo yun. Kaya nga sabi mo nga ho, kung titingnan lang natin yung sinasabi niya na malimit nating sinisipit, na ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong lakas, ng buong kaluluwa. Kaluluwa, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. May inuwan natin na talagang maraming kulang. Kasi nga, nauna muna yung pag-ibig ng tao dito sa buhay na ito. Kaya nga naisip ko yan kasi Abayawa. Yun na nakakalungkot. Sa bagay, kung talagang ang isang tao ay hindi talaga pinagbuksan, hindi, yung napapakinggan natin yan, talagang hindi rin mangyayari. Pero nyo, pang-anim na araw nating pagtalakay nito, no? Marami na rin nakapanood nito. Itong ating pinagtalakayan na ito. Pero ang tanong, may nangyari ba? Dito sa kapulungan, hindi naman hindi naman malilihim. Na pagka talagang yung kapatid ay pinagbuksan ng pangunawa, hindi ko nalilihim. Maaari yung iba hindi alam. Pero dito, alam natin. Siyempre, unang-unang si Abayawa, ikalawa yung nangangaral. Hindi po pwedeng hindi ipaalam ni Abayawa kung sino doon sa mga kapatid nakatutupad. Magtataka yung ibang kapatid natin, bakit nasasabi ni bro yung ganun bagay? Ang lalayo namin. Diba? Yung iba nga nasa abroad pa eh. Yung iba nasa malalayong lugar. Pero bakit nalalaman nung tagapangaral yung kung ipinamumuhay ba yung napapakinggan o hindi?
sayang lang ho yung banal na espiritu na ibinahagi sa atin kung hindi pa alam. Kaya nga, marami ay magtataka kung bakit naalaman ni Pedro na nagsinungaling yung mag-asawa. Sino magsasabi kay Pedro na yung lihim ng dalawang mag-asawa na inilihim yung pagbili ng lupain at pagkatapos binawasan nila? Sino doon sa kapulungan na yun na Pedro, yung dalawang mag-asawa na yan, naglihim yan? Walang ganun po. Alam niyo ba kung sino yung nagsiwalat noon? Ang banal na espiritu. Kaya nga sinasabi ni Pedro, hindi naman kayo nagsinungaling sa tao Nagsinungaling kayo sa banal na espiritu. So magtataka yung marami, bakit alam ng kapatid na hindi ako namumuhay ng ayon sa kalooban ng Ibayawa? Ibig sabihin, talagang merong banal na espiritu na nakatira, na tumitira. Hindi ba? Kasi imposible para sa mga kapatid. Lalo na yung mga kapatid natin nasa abroad. Ang layo yan. Ako'y nakaranas sa mag-abroad doon. Europe, nakaranas ako, ilang oras ang pagitan natin yan. Gano'ng kalayo yan. Pero titinan natin, pagka yung kapatid ba ay namumuhay ayon sa kalooban ni Abayawa o hindi. Malalaman. Siyempre, lalo na nung tagapangaral. Una-una na si Abayawa Hindi yun. Ayun, time check na ako Ayan. So, para lamang makita ko natin, yung sinasabi niya, ito, ulitin ko yun. Kaya walang maililihim Wala. Sabi ni David dito, sa 139:11, maaring mapakiusapan ko ang dilim na itago ako o ang liwanag sa paligid ko na maging gabi. Kaya lang, kahit ang kadiliman, hindi madilim sa inyo, Panginoon. At ang gabi ay parang araw dahil para sa inyo, pareho lang ang dilim at liwanag. So may maitatago ba? Wala. Sabi ni Sister Bibian Bandojo, kasi meron po tayong discerning of the Spirit of, kaloob yan yung pagkilala ng Espiritu. Tama yan. Kaya alam ko ang isang kapatid, lumalakad sa laman. Alam yung kapatid kung lumalakad ayon sa Espiritu. Kaya wala maililihim. Pero kung halimbawa, ang mangangaral nasa laman, walang ganitong pagtuturo. Pare-pareho lang na nasa laman Walang discerning. Bakit Kasi kung halimbawa, yung nagtuturo, nakikiapid, nanlalalaki, bagamat lalaki, o anong discerning spirit mo nun? Diba? Mahahawa lang yung nakikinig kung yung mangangaral nakikiapid sa kapwa lalaki, ay mahahawa lang yung mga nakikinig. Sa kanila, normal na yun. Yung lalaki sa lalaki, babae sa babae, normal lang yun. Kaya nga pala pwedeng ipangaral niya na talagang meron pala mga bakla at tomboy sa langit. Di ba? Yan nasa laman Pero pagka ang nangangaral, merong banal na espiritu at yung kapatid ay nasa laman, hindi po pwedeng hindi malaman. Hindi po pwedeng hindi malaman ng nangangaral kung nananahan ng banal na espiritu. Pero hindi naman, kung yung mga kapatid nananahan ng banal na espiritu, hindi po pwedeng malihim kung yung nangangaral ay nasa laman Kung meron. Pero ang tinitiyak natin, hindi mangyayari yon kasi kung ang nangangaral nasa laman, paano nagkaroon ng banal na espiritu
yung mga pinangangaralan. Di ba? Kasi, nung sinabi niya na hayaan mo sila, at kung ang umaakay ay bulag, ay pati yung inaakay bulag din. So, tama yung analogy na hindi po pwede na ang isang nasa laman makapangaral ng ayon sa Espiritu. Naturalmente, yung nasa laman na nangangaral, yung pinangangaralan nasa laman din. Ganun lang mo yun. Di ba? O, paano, kaya nga ang tinatanong ko doon, paano nangyari na nalaman ni Pedro na nagsinungaling, naglihim yung mag-asawa? Nag-connive pa sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So, ganun din tayo. Kahit na gaano kalayo yung kapatid, kahit na gaano kalayo, hindi po pwedeng hindi malalaman noong nangangaral. Kung pwedeng hindi. Joel Suela, Bro Eman, pag may anak ang bakla at tomboy, sinumpa na po ba? Iyan kasing bakla at tomboy, kasalanan yan na pwede namang mabago. Kasi yung salitang sinumpa, parang sinabi mo na rin na kasi lahat tayo nagkasala eh. Di ba? So, lahat tayo, kung nagkasala, ganyan din yung bakla at tomboy. Nagkasala. So, bilang nagkasala, kinakailangan mabago. Yung pakikiapid, yung pangangalo niya, ibig sabihin, meron kang asawa, pagkatapos meron kang inaasawa, kasalanan niya. Di ba? Kung halimbawa, meron ka ng asawa, meron ka pang inaasawa, or wala kang asawa pero meron kang inaasawa, o kasalanan pa rin yan. Di ba? So, ibig sabihin lamang, yung bakla at tomboy, katulad din yan, kasalanan din. Yan nasa unang Korinto 6, na dapat yan mabago. Kinakailangan mabago. Ibig sabihin, kung ikaw ay malambot, na lalaking malambot, kinakailangan mabago yan. Hindi po pwede na yung sinabi mong, sino man ang kay Kristo, isa ng bagong nilalang, at malambot ka pa rin, mali yun. Kinakailangan, bilang isang lalaki, na nakikiapit sa lalaki, dapat mabago yun. At saka yung pagiging malambot, malamya, dapat mabago yun dahil binago ka eh. Sino man ang kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Pagka hindi ka nabago, ibig sabihin, hindi ka pa rin naligtas sa kasalanan. Teka. Maraming komento dito Sister Vivian Bandohongan, ang parents po ba ang nagkasala o ang grandparents to daraba? Saan ito? Ano ito, sis? Ano ba yung tinatanong dito? Baka yung sinundan niya yung may inborn po ba na bakla at tomboy? Wala. Wala namang inborn. Lalaki at babae. Yan kasing terminong bakla at tomboy, termino ng laman yan eh. Ang termino ng kasulatan, lalaki at babae. Walang inborn na bakla at tomboy. Kaya sinasabi nga nung isang preacher na namatay na, paano parang mababago ang wika yan kung yan ay malambot at malamya? Para bang walang kapangyarihan si Abay Hawa na baguhin yung tao? Maliw yun. Pambira, ibig sabihin, napakahinang Diyos yun pagka hindi mo nabago yung sinasabi nila na meron bang inborn na bakla at tomboy? Wala. Lalaki at babae, nilikha niya. Walang bakla at tomboy. Or may genetic. Wala yan, sis. Para din yung ating pinag-aralan, hinggil doon sa namamanang sakit. Wala.
Lahat yan ay gawa ng mga manggagamot or doktor na inaalis nila na si Abayawa pala ang nagbibigay ng sakit, ng karamdaman dahil sa kasalanan. Yung isa naman, nagbibigay siya para doon sa kanyang mga lingkod, kay Job, kay Samuel, di ba? Pero hindi ibig sabihin, kasi pag sinabi mong genetic, namana, termino ng panglaman yun. Sister Vivian Bandoman, ang silahis po ba ay tuturing mong bakla din? Ano yan sis? Lalaki yan. Yung silahis, tibo, puro mga ano yun terminong laman. Sila ang nagtermino niyan eh. Silahis, walang nakalagay sa kasulatan yan eh. Yung silahis, lalaki yan. Ang termino talaga niyan, lalaki na nakikiapid sa lalaki. Babae na nakikiapid sa babae. Walang silahis. Wala yan. Tama po ba ang salitang pagbibintang? Medyo may ano yata ito hugot Leonardo Corsica, bakit po bro, kahit walang ginagawang kasalanan ng asawa, pinipilit po na meron? Yun po ba ay pagbibintang? Tama po bang yun ang ibig sabihin nun? Depende. Baka mamaya yung nakikita sa'yo, kasi hindi ka naman pagbibintangan kung wala kang ginagawa. Di ba? Maaaring yung salitang bintang, nagbibintang ka, wala ka namang matibay na ebidensya, o pagbibintang yon. Paano kung halimbawa, nagbibintang siya, tapos totoo pala naman yung ibinibintang niya? Diba? May ganyan Pero sa isang meron ng espiritu, wala na dapat yan Wala na yan. Kasi namumuhay ka ayon sa espiritu. Kung ikaw ay nasa laman, baka. Halimbawa, pinagbibintangan kang umiinom. Pinagbintangan ka, umiinom ka. Siyempre, itatanggi mo yun dahil ayaw mong malaman na umiinom ka Itatanggi mo yun. Ang problema, naamoy ka. Yun yung facts. Di ba? Naamoy ka, naamoy alak. Hindi na bintang yun. Di ba? Totoo na Di ba? Sa dapat, kung ikaw ay meron ng espiritu, dapat wala na yan. Alam niyo ba yung ganyang sitwasyon anong tanong ni bro? Bakit po bro, kahit walang ginagawang kasalanan ng asawa, pinipilit po na mayroon? Yun po ba ay may pagbibintang? Hindi ba? Nawawala ko kasi yun, kung yan ay panglaman na tanong, siyempre makikita naman natin yan Di ba? At kung yan naman ay tanong na pang-spiritual, dapat wala na. Wala na ho yung ganyang klase. Gawa ng laman yan yung mga hinala, tamang hinala, laman yan Diba? Kasi kung meron kang bunga ng espiritu, wala na dapat yan. So yan yung ano po ba? Sister Vivian Bandoman meron po ba talagang lalaki na na-attract sa lalaki at hindi sa babae dahil daw po sa chromosomes? Hindi yan sa kasalanan. Attracted sila dahil gumagawa sila ng kasalanan. Yan. Kaya yung sinasabi doon sa Roma, ito. Sabi doon sa Roma, hinayaan na sila. Sabi niya, sabi niya dito, sapagkat ang Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga tao na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan, sapagkat ang nakikilala tungkol sa Diyos hayag sa kanila, sapagkat ito'y pinahayag ng Diyos sa kanila, sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pananalangin ng sanlibutan. Ayan.
21, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkos ni walang kabuluhan ang kanilang pagmamatuwid, at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Ang mga nagmamarunong ay naging mga mangmang, pinalitan nila ng kaluwalhatian ng Diyos ang hindi nasisira, ng isang katulad na larawan ng tao. At mga ibon ng mga hayop na may apat na paa at mga nagsisigapang, dahil dito'y sa karamihan ng mga pita ng kanilang mga puso. Ibinigay sila ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili. Sino may gawa? Si Abay Yahweh. 26, dahil dito ibinigay sila ng Diyos sa mga mahalay na pita, sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan, niyawang nalalaban sa katutubo, gayon din ang mga lalaki na nang iwan ng katutubong kagamitan sa mga babae ay nangagningas ang kanilang karamihan ng pita ang isa't isa na gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki. Yan, yung sinasabi ko kanina, lalaki sa kapwa lalaki, at tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali. Palibhasay, hindi nila minagaling na kilalan ng Diyos, ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin yung mga bagay na hindi nangaral. Ibig sabihin, yan ay yung parusa na ni Abay Yahweh. Pinarusahan na sila ni Abay Yahweh. Kaya kung halimbawa, ganun lang naman yun eh. Ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Diba? So, hindi dahil doon sa chromosomes, hindi dahil kasalanan. Kasalanan, sin. Brad Nol, itong ko, bro, ask ko lang, pag ang anak mo sinungaling, gihingi lagi sa iyo ng pera, ibabayad sa kanyang utang, kahit wala, konsentidor ka bang magulang, kasalanan ba, kahit alam mo. Mahirap sa isang magulang mo talaga, na siyempre, bilang magulang tayo, gusto natin na tulungan yung ating mga anak eh. Siyempre, alam naman natin pagka nasa laman, andun yung kasinungalingan mo eh. Nangyayari ho dyan, pagka yung ganun, siyempre, nakukonsinti natin yung kasamaan, yung kasinungalingan. Pero bilang isang magulang talagang minsan, hindi mo matiis yung anak mo kasi. No? So, ano po pwede? Ayan, no? Yung palang pera, ibabayad sa kanyang utang. Ano ito? Ask ko lang, pagka ang anak mo, sinungaling, hihingi lagi siya ng pera, ibabayad sa kanyang utang kahit. Wag na ho, wala pala namang utang eh. Di niloloko lang kayo noon. Wag na. So, alam niyo naman eh. Alam niyo na wala naman siyang pagkakautang, tapos sasabihin niya may utang siya. Mali ho yun. Tama ho yun, pangungusinti yun. Pero mo, yung mali, pinaano mo sa anak mo. Hindi na ho dapat. Bro Jesse Juarez. Pareho lang naman yan bro, ang bakla tomboy sa mga normal na kasalanan na panglaman na naaakit ka, na gawin tulad ng pagka-addict sa shabu. Kasalanan, pinipili nila yung kasalanan kasi may comfort silang nahanap na gawa niyan. Yun nga yung gawa ng laman yan. Sister Vivian Bandoma na. So, sino po ang nagkakasala? Ang parents or ang grandparents kung kaya may bakla at tomboy? Hindi. Kasi sabi nga natin, hindi naman namamana yun. Kasalanan, ang may kasalanan dyan, siyempre, ano ba yung kasalanan? Ang kasalanan kasi doon sa unang 1-3-4, pagsalangsang sa kautusan. Ang kautusan, huwag ka makiapil. So, sino nagkasala doon? Yung gumawa. Di ba? Hindi mo pwede kasing isisi na ikaw kaya ka nagkasala ay dahil dun sa iyong mga minana mo. Mali yun. Di ba? Nung makapasok ang kasalanan sa 5:12 ng Roma, lahat nagkasala. Ibig sabihin, hindi man natin ginawa yung kasalanan ni Adam ni Eva, nakapasok yung kasalanan. Kaya, ngayon ang tao na-tempt na magkasala. Pero hindi ibig sabihin na minana natin. Di ba? Yung 5:12 ng Roma, yun ang ibig sabihin nun. Lahat ng tao, ganun din. Hindi po pwedeng isisi doon sa kung sino ba yung nagkasala.
Yung bang magulang o yung lola o lolo? Kasi meron sinasabi nila, ano yan eh, yung lahi ng lolo namin may bakla doon. Hindi. Dahil yan doon sa kasalanan. Eh, yung binasa ko sa Roma. Ulitin niyo yung Roma 1:18 hanggang 32. Ayan o. So, wala yung mana-mana. Wala ho yun. Leonardo Corsica, di po ba masamang ipagpalibang ang Diyos para lang po sa desisyong pag-iwas dahil sa sama ng loob? Ano yun? Di po ba masamang ipagpaliban ang Diyos para lang po sa desisyong pag-iwas dahil sa sama ng loob? Pagkaho ang si Abayawa na ang ating inaalis sa ating buhay para lang doon sa ating sama ng loob, inalis mo na yung buhay. Di ba? Sana ganun ho. Sana ganun yung pagkaka-quote ko doon sa inyong Brad Leonardo. Di po ba masamang ipagpalibang ang Diyos para lang po sa desisyong pag-iwas dahil sa sama ng loob? Ano yung ipagpapaliban? Ang Diyos? Ay pagka inalis mo na si Abayawa sa buhay mo, itsura ka na ng patay. Pero mo, inalis mo yung buhay. Di ba? Brad Nolly, ito po salamat Abayawa. At napalino na araw at paksa na ito din si Brad. Salamat din po. Salamat kay Abayawa. Ayan, sobra-sobra na po tayo. At loobin ni Abayawa, Monday na ho kung lulobin. Yun, ulitin ko. Ang naging paksaho natin ngayon, hindi naman tayo umalis sa Lucas 24:45 na magkabibinok kanya ang kalamang pag-iisip upang mapuunawa nila ang mga kasulatan. So, kinakailangan yung pagbubukas na Abayawa para maintindihan natin. At doon sa loob ng 6 na araw na ating pinag-aralan, marahil kung nagbukas talaga si Abayawa, na nakakinig, pinakinggan, at isinagawa, mapalad tayo. At yung ating pundasyon na itayo natin sa bato. Muli po maraming salamat sa isang Diyos na ating tagapagligtas. Sa pangalan ni Abayawa, sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ang paghahari at ang kapangyarihan sa kauna ng panahon na ngayon magpakailanman. Siya nawa. Pahabol lamang po, minsan dahil sa problema, yan, katulad ng ating pinag-aralan, dahil sa problema ng isang tao, kumbaga, nawawala si Abayawa. Pagka nawala na si Abayawa sa atin, dahil doon sa stress, sa problema, lalo na tayong hindi makakagulapay dyan. Pero mo, inalis mo yung nagbibigay ng buhay. Mabigat o yan, pagka nangyari yan. Lalo na tayo mamumblema. Wala ho yung magko-comfort na sana siya. May mali ho. Ano ba ang naging mali doon? Dapat hinanap muna natin yung kanyang kaharian at yung kanyang katuwiran. Kasi pagka nauna, yung sinasabi mo nga kanina, sa pasimula pa lang, kapag inuna natin yung buhay dito sa buhay neto, at wala si Abayawa, ibig sabihin lamang nagsumikap tayo sa ating sarili, ibig sabihin, inalis natin si Abayawa, wala ang mangyayari sa buhay natin. Di ba? Sige po, maraming pong salamat. Parang ibig sabihin, Sister Vivian Bandoman, parang ibig sabihin niya, Brad, di muna siya ma-attend ng service dahil sa masama loob niya. Mabigat, di lalo ka na. Di ba? Tama rin yung aking sinasabi kanina. Lalo ka ng lata at ng hina. Di ba? Kaya nga, pagka nawala na si Abayawa sa atin, itsura ka ng patay. Ayoko nang magpayo na huwag kang makinig. Di lalo ka nang manghihina, lalo na pero mo, inaalis mo na yung buhay mo, inaalis mo yung may nagbibigay ng buhay.
Di ba? Kasi pagka ganun ho yung kaisipan natin, tinatalo ka ng laman. Tinatalo ka ng laman. Ayaw ng laman na lumakas ka. Ang gusto ng laman, maging alipin ka niya. So, inaalis niya yung nagbibigay ng buhay. Mabigat. Di ba? Sige po. Ayan, sa akin ni Sister Vivian Bandoman, dapat lalong nagsusumigasin. Yun dapat lang talaga ganun. Muli maraming salamat. Sa lahat po ng ating mga viewers, salamat po sa lahat po ng ating nakasama sa hapon po ito. Muli, isang magandang hapon po sa ating lahat.